CC. Yeah. So, actually, Lucas. Oo. Yeah. Wala nang Cho, balin CC, no? Lucas. Oo, wala na. And tingnan natin kung kukunin nga ba. Ayan na! Right in cue. 10 pick Lucas. Nandito na nga ang Lucas. Parang ang forbidden lang na mag-Lucas kapag may Valentina ang kalaban. Yun na naman. Dahil para sa mga hindi po nakakaalam, ang Valentina po ay pwedeng agawin ang ultimate ni Lucas kung saan mas madalas pang makaka-ulti sa'yo. Ang duga, yung no? Valentina. Ilang seconds? 6 seconds yun eh, di ba? Yes, 6 seconds lang. Yung Zero cooldown kasi yun eh. Yep. Oo. Kaya ano eh, yung red side, sila yung may Lucas slot, yung third Yeah. pick ng first phase, tsaka yung last pick na second phase kasi no counter. Basically, di ka makakapag-react ng Valentina. Yep. Pag ginawa mo sa blue side yan, ako, delikado. Oo. Sobrang delikado mag-Lucas sa blue side. At nag-a-apply lamang yun of course sa mga 5-man na malupitan dito. Yes. Kung nag-RG lang po kayo at blue side kayo, huwag kayong matakot mag-Lucas. Oo. Maliban na lang kung may Valentina Oo. sa red side. So yun yung mga pwede nyo matutunan habang nanonood ngayon ng MPL Philippines. But this is potentially the last game of the night kung hindi pa mananalo ang AP Bren. DLPH ay nandito pa rin sa kanilang win streak kung saan Flaker. 5-0 na sila sa pagkasok natin dito sa Land of Dawn. And looking at the battle spell sa Anti, may napansin ka bang kakaiba? Naka-flicker si Sanford and naka-sprint si Oheb. Ibig sabihin pag naglatag ng Glorious Pathway, sobrang magiging mabilis yung Iritel. And this is it. Pagpasok natin sa Land of Dawn, tapatan na naman ang Young Goat and the man with a million moves mula sa MDL. Ngayon, nasa MPL, James Banks. Pride of MDL talaga to eh. Ito yung Yeah. magpapatunay na ang hulmakan ng malalakas ay kayang lumaban sa mga pinakamalakas sa Pinas. Oo, even nung off-season natin, talagang naging matunog yung pangalan Ni ni James James Banks. Banks. And for a reason, kasi even though sabihin natin nasa medyo delikadong spot ang, well, di naman delikado, pero hindi ganun kaganda yung nag-start ng kanilang regular season, eh talagang consistent yung kanyang laruan. Lagi Performance. siyang, kahit anong mangyari, meron siyang mailalabas na move. Oo. And 1 minute in, mukhang si JP talaga nagbibigay lamang ng spasyo sa Joy. And correct me if I'm wrong na lang, no? Medyo racing lang magpa-level 4. Yep. Itong dalawang jungler na to as the early game starts to shape up. And so far, for AP Bren, mukhang hindi naman sila nape-pressure masyado. Lumalaban pa rin sila, pumapalag sila nung maaga pa lang. Kailangan talaga nilang mag-set ng tempo and momentum kasi I think yung TLPH yung may tendency na mag-dikta ng tempo ng laro. So if that happens, magre-react lang na magre-react yung AP Bren. And in the mid lane, wala pang poke na masyado magaganap. Sanji, however, very aggressive ang kanyang positioning. Yeah. At kitang-kita na talagang ang tapang nitong mage na to. Isa talaga sa pinakamatapang pumwesto si Sanji. Oo, tsaka grabe yung effort din ng AP Waves. Bren na i-hold tong wave na to para hindi sila ma-behind sa level 4 versus the Louis and of course the Hylos. Kasi kapag umabante yung wave na yan, mauuna mag-level 4 Sanji and mauunahan pa ng TLPH Pwesto. sa pagong dito yung AP Bren. So far, medyo kalmado actually yung middle lane, no? So, hihintayin na lang nila yung mga junglers. Wala pang level 4 for Sanji. Chovskirt, however, meron ng access sa Eternal Guard. JP, no glorious pathway available. At si Kekidok na ata ang... Oh, Lucas! Sanford coming in with the beast form pero nandito na rin yung ultimate mula kay Carteezy and siya pa makakapag-secure ng pagawang under the revitalize mula kay Ay. JP. James Banks ay tutumba na rin. Kekidot kasama na ni James Banks na babalik sa base. What the hell was that coming in from TLPH? Akala mo lugi sila. On paper, lugi sila. Pero nung dumating yung bomba, anong nangyari dun, men? Grabe, ang ganda na pagkaka-flicker tapos beast mode ni Sanford nakulong din. In a way, yung mga miyembro ng AP Bren, kaya naman ang dumating si Carl TZ as well as Sanji na burst down nila yung mga necessary members, namely Kekidot and James Banks. Grabe si Carla, talagang consistent yung paggamit niya ng mga green cams. Pati yung orange cam kanina na ginamit niya para makapag-ulti sa Yep. harap ng pagong. Yung TLPH, nararamdaman na natin, nandito yung kanilang mga aggressive moves. Oo, palong-palo mag-joy ngayon si Carl TZ. Talagang na-reinvigorate ang lineup na to for the side of TLPH. Yung aggression na na-miss natin mula sa Echo Express ay parang nagbabalik in another form. The Ube Express in TLPH kung saan si Shizu na ata ang sunod na mabibiktima. Pero meron pa namang AOG na manggagaling dito kay Kekidot at available na rin naman ang Revitalize. Kaya naman magkasasabayan lamang ang ating mga roamers sa mapa. Nagkaroon talaga ng time, no, na equal yung Gatot Kacha as well as Hylos and now seeing Oy, oy, them oy, in oy. different phases, yan yung nakakatuwa for these teams.
Si Shizu talagang focus lang din sa poke versus Oheb. Pero dito na magsisimula yung double lane. Dito na magpapayaman si Oheb. Oh, ito Dito na yung siya mga magkakapera. surefire na galawan no mula kay Oheb na pag Oh, nakapera Carl! James Banks though. Ganda ng Eternal Guard dito para makancel yung pagpasok ni Katni Hylos pero tutumba pa rin sa kamay ni JP ang Suyu. AP Bren, they will try to find the clap back here. Tutumba ata si Sanji pero may revitalize. No. May sapak naman mula dito kay Der. So tutumba yung mage ng TLPH pero di ba tapos nandito pa yung beast form ni Sanford. Kaya sa may baba, solo kill! Wow! Ni Shizu tahimik lang pero mapapatuman niya rin si OF. Cartezy lumalabang pa pangalawang set ng kanyang ultimate pero hindi niya kayang mapatay. Yung makukuha na targets dito sa side ng AP Bren, Kegedot and Der buhay pa rin. So kailangan lumabas ni Cartezy. Wala na yung pagtugtog ng kanyang beats. Reset turtle ang galaw. James Banks ang hawak. JP and Sanford nandun na sa gilid. Lawrence back to me. Diversion pa sa likod. Ito na nga ang diversion. Lalabas mula dito Ala kay ka! Sanji. Pati kay Oheb. Job skirt. Dalikuran ng Liquid Philippines. And kay Cartezy na naman. Mapupunta ang pagong. And Oheb taking down the jungler of AP Flicker. Bren. One step ahead ang TLPH doon, men. Oo, kanina pa natin pag-uusapan kung paano nakakalamang yung TLPH. All because of Sanji. Dinala niya si Oheb after masolo kill ni Oheb. And with that, na-overwhelm nila in terms of numbers yung kupunan ng AP Bren. Kaya naman nawala si James Banks. Nakuha nila yung turtle. And with that, lumulobo na yung kalamangan ng TLPH. Nalugi man sa solo kill si Oheb doon sa may bandang ibaba. Agara naman agad itong nawala dahil sa ginawang play ni Yeah. Sanji. At kung Oo. makita niyo yung replay, no, planado tong ganitong play. Yes. eh. Oh, napaganda pa nga kasi namatay, yun nga namatay si Oheb. So kasama siya rin sa turtle fight kasi sabi ni Sanji, oy, Heb, Bumawi ka na lang. Heb, andito ka pala, Heb. Naka-double kill pa siya doon. So yung one death na nakuha niya in the hands of Shizu, nabawi lang niya. Pero may kapalit na Tore ha. Oo. Bumagsak yung Tore sa baba and babagsak din Sa yung top. Tore sa itaas. So kahit paano nakakahanap yung AP Bren dito ng espasyo para kay Shizu. At ganun din naman yung nangyari nung game number 1 kung saan in the early game ay talagang nakakahanap ang AP Bren ng trades against TLPH. Pero habang tumatagal ay mas lalo nang nasasakal ang mapa ng AP Bren. Kaya maganda ang nakikita nating adjustments mula dito sa AP Bren kung saan pinaprioritize nilang kumuha ng Tore dito sa larong ito. But TLPH bukong itutuloy lamang nila ang pagiging agresibo sa loob ng jungle mismo ng AP Bren, Auntie. Oo, ang ganda ng opening na meron dito yung TLPH kasi pabagsak na lahat ng outer turrets ng AP Bren. Ibig sabihin mas malawak na yung pag-control nila sa mapa. Idagdag mo pa yung fact na again, merong possibility ng diversion play. Usually sinisimulan ni JP ng glorious pathway bago nila ituloy yung diversion. Nakita kasi, naispata. Nakita niya, teka may badang dito pare ha. Parang pagka nagpatipi tayo doon, bigla tayong Makukulong sa pader. makukulong tayo sa loob ng pader. Yan yung yan yung mga litrato bago ang sakuna. Pero at least hindi nila tinuloy. O at least walang sumabit. Dahil the last Yes. time na nakita tayo ng parang nasabitan lamang doon sa may buntot. I think that was last season pa with TNC. It was very crucial. And this time, TLPH not gonna do the same Free mistake. turtle. At mukhang libreng pagong pa nga ang kanilang makukuha. That is the third turtle of the game. The last one kung saan mapupunta pa rin ito sa TLPH. Ang laki ng hawak na mapa ng Liquid. Parang sa kanila yung Land of Dawn sa totoo lang and AP Bren. Parang nga pwede lang nilang gawin ngayon is magbigay ng info kung nasan si Sanford, nasan si Oheb. Kaso kahit nga makita nila yun, ang problema rin kasi hindi nila makita si Sanji, hindi nila makita yung mga pinanggagalingan ng diversion and hindi rin nila alam kung saan papunta ang cavalry. And to think na meron nang ang Granger dito sa kupunan ng AP Bren na Diversion. pwedeng Ayun na, mag-check ayun na, ayun na, push. At buti na lang, walang tao sa bahay ng top lane. Dahil kung may tao yan, ay Wala hindi na na siya. maghahanap ng pinto ang TLPH. Grabe, sobra din yung pangmamama coming from JP. I think siya yung pinakamalaking hawak ng mapa. In that way, nakikita ng TLPH kung saan manggagaling yung mga membro ng AP Bren. Sanford, on the other hand, siya yung nasa kabilang side ng mapa so that hindi sila ma-overwhelm in terms of minion management. And habang tumatagal, dahil nga kontrolado ng TLPH ang mapa, ay lumalaki mas lalo ang kanilang gold lead. Pumapatak na ng 5,000 at nahihirapan ang number 1 in earnings dito, si Oheb Yan. sa ating laro na ito. Yan ang katotohanan sa game na to. Hindi na fake news yan. Hindi na fake Hindi news. na. Kitang-kita, 6,000 gold
7,000 na yung hawak ni Oheb dito. Na mas mayaman pa siya kay Carl na kanina pa nakakakuha ng mga Kills. magagandang objective, magagandang kill. Pero sa may baba, Oo, delikado si Kekedot pero mukhang alam niya na makunat siya. Pero paglalaban kaya nila, Ayun! wow! Ganda ng pasok dito ni Der! Yung kasunod na AOG! Mula sa Gatot Kacha, tutumba sila Carl TZ, pala na rin si Sanford, sama mo na si Sanji, naimin pa rito si JP, pati yung kabayo No ay way! may sasama na nila, and wipe out para sa AP Bren! The perfect wombo combo mula dito sa AP Bren! Dalawang beses ang sinusubukang gawin ni Derito, kukulong sa pader, susuntok-suntokin, tapos follow up with the AOG. Wala ding galawan because of the Eternal Guard. And with that, na-wipe out nila ang TLPH. Nakita natin kahapon to, laban sa Rora Der, finding the angle, wala siya doon, he's there! Nandun yung setup, makukuha pa nila yung Lord. Late pa yung diversion ng Naku. TLPH JP. Pwede siyang umabol ito ng Glorious Pathway pero nakalabas na ang mga beasts. Tapos na yung party, nakuha na yung Lord. Mapapanood natin sa replay kung paano nga ba nangyari tong setup na to. Grabe naman yung ginawa doon talaga ni Der. Pagkatapos makulong, sunod-sunod nagbagsakan yung skills na meron habang si Shizu as well as si James Banks nandun sa likod just free hitting. And with that, nasisecure na talaga yung damage capability nitong si Shizu kasi 1049 standing niya. At parang ganun lang, nawala din Oh, ang vision. gold lead ng TLPH mula 5,000 to negative 100. At hindi pa nga tapos itong mga plays na diversion. gagawin. Pero diversion play doon sa may Pixel Brush, wala palang tao. Carl TZ nasa likod na. Paggamit na ng Glorious Pathway pero wala na rin yung electrifying beats. So Liquid Philippines, makakadepensa sila sa may middle lane, mapapatumba nila yung Lord, pero kailangan nila depensahan yung Lord Wave sa itaas. So maiiwan yung middle lane. Hawak na ni Der at ni Wow. Kekedot yung access, yung lalakaran ni Oheb at pati na rin ni Carl TZ. So tutumba na yung Torre sa gitna. And within 2 minutes ay talagang nagbago ang kapalaran ng AP Bren. Biglang pumuso ang mga bees dahil kitang-kita na rin yung damage na binabato ni Shizu on that Granger. Pero syempre hindi malalabas ang mga yon kung hindi dahil sa napakagandang setup ni Dare at Yep. Kekedot. Kasi siguro medyo ang nahirapan lang din ng TLPH dito ay compared to game number 1, wala silang pang crowd control na mambabato and mang-display sa frontliners ng AP Bren. Same naman yung ginamit ni Der na hero pero mas maganda yata yung nangyari ngayon. Nabaril! Glorious Pathway mula dito kay JP. Pero makikita na si Carl TZ na control ng Eternal Guard. Tutumba na si Young Goat and TLPH. Takbuhan na! AP Bren humahabol pa! Conceal mula dito kay Kekedot. And makikita na si JP dito natin yung mga fist crack. Pero may revitalize na ginamit dito. Disiplina, sabi ng AP Bren. Carl TZ lamang ang babagsak. Wala pa namang Lord. And TLPH from a very huge gold lead, around 6,000, ay nabaliktad pa nga ito ng AP Bren at 1K. kontrolado na ng AP Bren ang mapa at tuloy-tuloy lang kanilang pagkuha ng mga jungle camps ng TLPH dito habang hinihintay yung susunod na Lord. At pakiramdam ko, no, Auntie, yung sunod nating Lord, the Luminous Lord, doon talaga natin makikita kung sinong aangat sa laban na to. Unti-unti nang maseselyo ng Luminous Lord kung ano ang mangyayari kasi dalawa lang yan eh. Kung sino man yung makakakuha ng Lord, ang tendency ay ma-wipe out nila yung kalaban or sila yung ma-wipe out kung hindi sila magiging maingat. Now, for AP Bren, sila dapat ang magko-control ng Lord fight na ito considering na ngayon, mas malaki na yung hawak nila sa mapa and sila yung may capability na mag-start ng team fight with their at them. 10 seconds bago lumabas ang Luminous Lord. Mukhang wala pa namang pumipwesto sa dalawang kupunan at naghahanap pa rin sila ng pwede nilang gawin na play. Tandaan natin, TLPH pa rin naman ang may hawak ng trigger na humanap ng play via the diversion. Pero may flicker si Dare in 30 minutes or 30 seconds rather. At napakalaking bagay po niyan for AP Bren. Pag nanalo sila dito, may flicker siya in 30 minutes kasi baka meron sa next game. Oh, Totoo tama, naman. tama. Totoo naman. 30 seconds yung totoong timer naman dito sa game na ito kung saan pwede siyang gumawa ng isa na namang malupitan na play. Nakasilip si Der dito. Hahabulin siya ni JP at na rin Sanford. Pero Carl TZ, kita rin naman ni James Banks. Sumasayaw sa harap ng Lord. Kailangan na lang bantayan kung saan lalabas ang diversion. And sobrang disiplina ng AP Bren. Hinihintay muna na rin yung diversion pero Glorious Pathway doon sa may bandang likuran. And ginamit na yung Beast Form Shizu. Nakaipit ni Sanji. Avatar the Guardian. Doon sa may bandang kaliwa. Pero No tutumba na way! nga si Shizu. Pero si James Lord. Banks makakakuha ng Lord. Tutumba rin si Carl TZ. Pero lumalaban pa ang TLPH double kill para kay Sanford. Yung damage ni Mupasa ay napakasakit. Napakaraming hayop dito sa side ng TLPH. Hindi lang kabayo.
1 for 3 ang naging exchange. Saan ka makakakita? Si Oheb yung dinala doon sa Sa likod, likod. grabe. And with that, dalawa sila ni Sanji na bumupukpok doon kay Shizu. Nakuha man ng AP Bren yung Lord ng laban na to. Hindi nila mapapakinabangan kasi nakakuha ng 3 trade na tao yung TLPH. Napaka-intense ng ginagawa dito, the Glorious Pathway. JP, mukhang sila pa nga makakapag-push at makakapag-back na rin naman na neutralize din lang Grabe. agad ang Lord. And here comes the diversion play. At magda-diversion na rin tayo papunta sa replay na ito. Nahatid na rin ng ating mga sponsors. Ano ba yung nangyari dito, Auntie? Makikita natin ito yung binabanggit ni Womi kanina na pinadala sa likod. It's ni Sanji, itong si Oheb. And nakapagdalawa sila laban sa nag-iisang sinusubukang mang-micro na si Shizu, which is the main damage dealer right now of AP Bren. Sneaky play mula dito sa TLPH. Pero lamang pa rin sila sa minion wave management. Si JP dito, nararamdaman yung damage output ng Granger. Alakan Tumutulong sa na yung Ray! kabayo. Pero Glorious Pathway, gamit ng TLPH. Ito ba rin naman si James Fox. Oh, Eternal shucks. Guard na gamit na pero hindi kakasa sa proper target. Oh, Shizu sa may batang likuran. Carl TZ, hindi niya kayang patayin yung Granger. The moves, tahimik lang si Shizu pero buhay pa rin siya. And TLPH, they lose too. Wala yung jungler, wala yung roam. Pero jungler lang din yung nawala sa AP Bren. It's now a 3v4 scenario. Depensa ngayon ng TLPH and look at the poke damage coming in from Shizu. Mukhang nahuli kanina si Oheb pero nabuhay naman via the lifesteal. Auntie, looking at what's happening right now, papunta na tayo sa 16-15 minute Yes. mark. Ano na ba ang win condition for both teams? Again, kailangan makakita ni Sanji ng opening na makabibigla sa AP Bren kasi yun yung nawawala right now. If any, ang unang nagsiset up talaga ay si Der. Hindi pa nila napapabagsak yung badang up until this point kasi wala nga silang pang lockdown. Kung meron man silang pang lockdown, hindi enough yung nagiging damage output nila kasi nandun na agad nakasuporta yung mga miyembro ng Beast. Oo, at natutunaw na nga rin si JP sa harapan ng damage Yeah. ng AP Bren. And look at this, number 1, si Shizu in terms of damage dealt in this game. Pagsama ng mga poke, pagsama ng mga burst mula sa Rhapsody, yan ang makukuha mong numero. Detsonata. 50,000 damage so far in this game at lalabas na nga ang ating third Lord of the game. For AP Bren, nakadalawang Lord na sila. At para naman sa TLPH, matapos nila makuha ang 3 pagong sa larong ito, ay wala pa pala silang nakukuha na Lord. Grabe itong Granger ni Shizu. Only bala, nakita natin kanina 2 Rhapsody lang. Magkasunod. Napatumba niya yung Hylos. And yun yung naka-revitalize pa yun na under the Glorious Pathway. So hindi na ganun ka saya kalaban yung Yung Granger ni Granger. Shizu ngayon kasi ang hirap na niyang lapitan. Feeling ko nga kailangan ipadala nila lahat eh. Oo. Sa likod. Oo. Tapos makikita nila si Shizu. Dito na nakataya ang laro para sa parehas Nakapindot, na kupunan. Kailangan Pailaw? pumindot, kailangan Oy, ng oy, 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 oy. impormasyon. Kompleto na rin ang James battle Fox? spells ng AP Bren pero si Oheb Ay, pa! kita! Binaril! Binaril ni Shizu, nakaamoy! Oheb? Naamoy niya si Oheb dito. Hindi pa naman tatalon yung Gatotkacha. Medyo didisiplina lang ng AP Bren. O yan, hindi pa naman din nag-sprint si Oheb pero nagamit niya ang kanyang heavy crossbow na lifesteal lamang ng Pagya. Ang impormasyon ngayon ay nasa kabilang Gedli ang kupunan ng AP Bren at alam din ng TLPH kung nasaan sila. Carl TZ doon sa may bandang likod at mukhang yung poke ay tatama naman mula dito kay Shizu. At Lord, sino Pagsil? nga ba makakuha nito? Glorious Pathway, yung knock-up ng Lord. Sobrang laki nito. Pero sino makakuha ng Lord? Carl TZ na zone. And it's James Fox getting the Lord objective Oheb. here. Tutumba si Der. Pero si Oheb sa may batang likuran. Mapapatama Oh, si Jones. no! And wala na rin. Alaka! Si Shizu. James Fox lumalaban pa. Pero may Winter Crown play. Mga magkakaling dito mula kay Suyu. Pero naiiwan na siya sa unahan. Immortality. Binibili niya lahat ng kailangan niyang bilhin. Yung oras, yung immortality. Pero hindi sapat. TLPH with still 4 members alive. Si Kekedot lang ang dedepensa. 1,000,000 man ang galaw ni James Banks. Isang buong kupunan naman ang kailangan nilang depensahan. AP Bren, si Kekidot lamang ang hawak ng bangka. It's the GOAT versus Diversion! the Pawn! Diversion! Ano na? Oh, Avatar of the Guardian, pero may minion! May lumusot na minion, pero wala silang pake! Si Keketot yung inuna nila! And TLPH will get the 2-0 sweep against the AP Bren! Another sweep ang ating natunghayan ngayong gabi. 3 sweep sa 3 matches for the Saturday Night Special. TLPH once again emerging victorious. Undefeated pa rin sa Season 15. Ito yung binabanggit natin kanina. Ang tendency talaga ay ubusin ang kalaban kung makukuha nila ang Lord, and that's specifically what TLPH did noong nakalaban nila yung AP Bren.
Akala natin AP Bren will take this game. TLPH pulls that win.